Samantala, bago iproklama mamaya bilang bagong pangalawang Pangulo ng Bansa, dumalo sa isang misa si incoming Vice President Leni Robredo at kanyang mga taga-suporta. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Salima Refran. Sam. Rafi, katatapos lamang nga ng isang misa ng pasasalamat na inialay ng kampo ni incoming Vice President Leni Robredo sa St. Peter Parish dito sa Quezon City. Pasasalamat at paghingi ng paggabay sa panibagong yugto sa buhay ni Robredo at ng kanyang mga anak ang tema ng misa. Ipinagpasalamat din ang maayos at malinis na eleksyon. Dumalo ang buong campaign team ni Robredo pati na ang mga volunteers at mga taga-suporta. Ang magkakapatid na Robredo ang nagbasa sa misa. Sa homily ni Father Tony Labiao, isa sa mga convener ng ugnayan ng barangay at simbahan, pinasalamatan ang yumaong DILG Secretary na si Jesse Robredo. Ayon kay Father Labiao, kung masaya ang mag-iina dito sa lupa sa pagkapanalo nga ni Leni, tiyak raw na mas masaya si Sec Jess sa langit. Palagi raw sinasabi noon ni Secretary Robredo na if we want this country to be great, we need to make ordinary people heroes. Nagawa daw ito ng may bahay ng kalihim na ngayon nga ay magiging vice-presidente na ng bansa. Sabi pa ng pari, ang mga nasa laylayan, ang mga mag-aangat sa mga nasa laylayan. Sa talumpati naman, matapos ang misa, nagpasalamat si Robredo sa tulong at suportang natanggap niya sa kampanya. Di raw niya inaasahan na matatapos ang bilangan sa mismong kaarawan ng yumaong asawa noong Biyernes. Patunay raw ito na hindi sila iniwan ni Jessie. Ang imposible raw nangyari dahil laro yan sa pagtitiwala sa kanya kahit noong hindi pa siya kilala. Hiningi rin niya ang panalangin mula sa lahat para sa bagong hamon sa kanyang buhay. Bantayan raw sana siya ng mga mamamayan para hindi mawalay sa tamang landas at kapag mali ay itatama. Pagkatapos nga na misa ay binasbasan ng mga pari si Robredo at kanyang mga anak. Narito naman ang bahagi ng talumpati ni Robredo matapos ang misa. Parati ko pong sinasabi, hindi po ito tagumpay ko. Tagumpay po nating lahat na naniniwala na ang tunay na lakas ng ating bayan ay nasa karaniwang tao, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan. Pagpapasalamat po sa ating poong may kapal, pagpapasalamat po sa inyo na hindi po ako iniwan hanggang sa bilangan. Pero paghihingi din po ng patuloy na pagtulong nyo sa akin. Mahaba pa po yung lalakbayin kong daan. Marami pang pagsubok yung dadaanan. Hindi ko pa din po ito kayang lampasan na mag-isa. Kailangan ko pa din po yung inyong suporta. Kailangan ko po yung inyong matinding pagdadasal. Rafi, sa ngayon nga ay nanananghalian sa isang undisclosed location dito sa Quezon City. Si Robredo kasama ang kanyang mga anak, mga kaibigan, mga taga-suporta at maging ang kanyang campaign team. Dahil membro ng Kamara ay tiyak na ang pagdalo mamaya ni Robredo sa joint session. Sa proklamasyon naman ay makakasama niya ang kanyang mga anak. Yan ang latest mula nga dito sa Quezon City. Rafi? Sam, may nabanggit na ba si Vice President-elect Robredo kung kailan siya makikipagkita kay President-elect Duterte? Rafi, sa ngayon wala pa siya talagang nailalahad tungkol sa plano niyang yan. Pero tiniyak niya sa atin na isa yan dun sa mga gusto niyang mangyari matapos nga ang proklamasyon. Gusto niyang ipakilala ang kanyang sarili nga kay incoming President Duterte para naman daw makilala yung kanyang magiging katuwang sa pamamahala sa bansang ito. Paulit-ulit na sinasabi sa atin ni incoming Vice President Robredo na siya ay buong-buo na ibibigay ang kanyang suporta kay incoming President Rodrigo Duterte. Rafi. Si Connie ito, no? Alam naman natin, once na makasumpa na talaga bilang vice-presidente or oath-taking itong si incoming Vice President Leni Robredo, ay magtutuloy-tuloy na yung kanyang trabaho for 6 years. Meron bang nabanggit sa iyo kung meron muna silang family time na magaganap bago ang simula ng kanyang pagtatrabaho ng lubos? Alam mo, Connie, kagabi nga ay nakakwentuhan ko si Vice President-elect Robredo doon sa kanilang bahay sa Naga. Naikwento niya sa akin na magpapahinga naman daw muna siya matapos nga itong proklamasyon. Pagkatapos ng araw ng kalayaan ay siya at yung kanyang tatlong mga anak ay magpapahinga. Sila ay aalis muna ng bansa at syempre magre-relax muna bago nga sumuong doon sa panibagong hamon na tumulong pamunuan ang bansang ito. Connie. Maraming salamat, Salima Refran.